Ilang battery ng Insta ang dala ko? Isa. Ito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aabot naman tayo siguro sa Baguio nito, no? Ito na, tingnan natin gaano kalayo. Go. All set. Let's hit the road. 268 kilometers. Let's go. I-reset ko din to guys para zero. Tingnan natin ilang kilometers ang magagamit natin sa Baguio. So trip A natin 0 na. 0 as you can see. Tingnan natin pag-uwi natin. Good morning mga random peeps. And today meron tayong long vlog. Medyo mahaba to kasi 4 days to na kinumpile ko sa isa. Kaya ganito kahaba. Pinaiksi ko pa nga to eh. Anyways, today papunta tayo sa Baguio. Ayan. Yan ang itsura ng karga namin. First stop over to. And tinan nyo, parang hindi pa gumagalaw yung kilometers. 218 pa. Kung makikita nyo dito, nakaka 76.6 kilometers na kami. Sadyang malayo lang talaga to. Kung tutusin, nasa Tagaytay na kami ng gantong distansya eh. Pero eto, nandito na kami sa Plaridel Bypass Road. Ganda ng daan dito, diretso. Kaso yung kabilang lane sa bandang dulo sarado pa. So doon medyo may congestion, pero okay lang. Smooth pa din naman ang takbuhan dito. Fun fact, ito nga pala ang aking very first time pumunta ng Baguio. So hindi ko alam kung ano ang i-expect ko. And talagang minotor namin to para ma-experience namin ang totoong long ride. Thursday nga pala to nung umalis kami. Thursday ng umaga. 60 kilometers na lang. Dadating na ako. Pagod na ako. Sakit na ng kamay ko. Sakit na ng likod ko. First time namin ng ganito kalayo. So, hindi ko na masyadong in-include yung ibang mga motorcycle videos kasi wala naman kaming kwentuhan dun eh. Wala pa akong recorder ng mic. Anyway, ilang iglap lang. Nasa Baguio na kami. So pagdating namin sa Baguio, ang lamig pala talaga dito. Ang sarap ng feeling kasi mainitin akong tao eh. So gusto ko yung gantong weather, parang perfect to para sa akin. And sakto nung dumating kami dito, medyo foggy talaga. So talagang ramdam mo yung chills. Malamig talaga yung hangin. Unang napansin ko sa Baguio, medyo ma-traffic din pala dito, no? So talagang lamang ka kung nakamotor ka. Kasi kung kotse ka, wala din talaga, pipila ka. Wala lang ako masyadong footage, hindi ko na in-edit. Yung mga traffic, hindi naman ganun ka-interesting yun, di ba? Pero yun nga, medyo traffic. So, kung nandito ka, medyo lamang kung nakamotor ka kasi makakasingit ka kahit papano. Okay, so nandito na tayo sa hotel. Sa amin nag-stay. Actually, para siyang apartment eh. So, pagpasok ko ngayon, may malaking TV, kitchen, rack, may sofa, yan. Kama. Yan lang, simple lang. So, dito kami for 3 days. And then, CR, malawak naman. It's all good in the hood. Grabe guys. Super foggy. Ano oras pa lang? 4? 4:30. 4:30 pa lang. Tignan nyo naman guys. Wala ka nang makita. Kasi may festival ngayon, may bazaar doon eh, hindi na namin makita kung anong meron. Well, pupuntahan na lang namin. Ano bang festival to? 143rd something ng La Trinidad. La Trinidad something festival. Well, pupunta tayo doon. So, tara. Grabe, ang lamig guys. Matibay ako sa lamig, pero talagang malamig.
Pwede ba dito? Pwede siguro. Daan tayo sa ano, sa entrapment. Too scary. Yung mga kabayo dun, oh. Ay. Yung mga lumot-lumot pa dito. Ayan. Lagi may nangangabayo dun. Meron pang goat. Nangangabayo. Nangangabayo sila. Go guys, go. Then parang may mga carnival tent. Kaso tignan nyo naman kasi yung fog, di namin makita kung anong meron. Daming tao. Grabe yung fog. Anyways, nagugutom na din ako, so tingin kami ng food trip dito. Daming tayo ng kabayo. Dami. Grabe yung fog. Imagine niyo ng madaling araw dito guys, kung hapon ganito. Daming tao guys. Dami, di parang siyang food bazaar. So, A few announcements. ayan. Hindi Please, natin alam. please let us be observant with our personal belongings. Apo, pakikita tayo, dagijay gamgamit tayo, tapnohan po nga matahaw. Daming ganap. Kita tayo matlang, dagijay basura tayo, tatipak. So mostly food bazaar to na may mga tindang damit, may tindang mga furniture, halaman, prutas, ayan. You know, like the normal bazaar na makikita mo sa metro, parang ganun din. Super dami lang din tao, talaga. Medyo sexy ka. Big food trip dito sa bazaar. Shawarma rice. Super daming tao kasi. Super dami kasing tao, so ayan. Shawarma rice muna. Nag-order din kami ng empanada to go. Kainin namin mamayang gabi. Wait lang, hindi pa naka-record. See, I told you it's hot. Ba't ganyan ka kumain ng takoyaki? Where's my stick? Wala na, pasuna yung dila ako. Hindi masarap. Meron nga din kami nakitang tindahan ng mga assorted goods, yung mga ganyan, chocolate, mga nuts, ganyan. So, bili-bili din kami, ganun. Na-amaze talaga ako sa lamig ng Baguio, sa fog, ayan. Ganda ng ambience dito, actually masarap tumira dito kung, alam mo yun, gusto mo mag-relax, mag-chill, mag-unwind. And dito, ay nakita din kami mga nagta-tribal dance. Madami ang tent dyan. So, kada tent yan parang, I think ang mga ano yan, for specific tribes. Ang weird kung kailan gabi na wala nang fog. Super chill na. Foggy pa din. Pero hindi, kanina wala na akong makita, ngayon din naman. Kita ko hanggang tent. So itong first day, wala, pagod talaga kami sa biyahe. So ang next agenda namin ay matulog na. So itong mga binili namin, prutas, pagkain, kinain na lang namin dun sa pinagsistaya namin. Nanood ng TV,
Kasi kailangan talaga namin ng energy for tomorrow kasi medyo jam-packed yung schedule namin. So sa tagal ko nang nanonood ng anime, ngayon lang namin pinanood yung Spirited Away. Ewan ko, ako lang, huwag kayong magagalit. It was okay, pero hindi siya yung magiging super favorite ko, ganon. Maganda pa dito sa Baguio, wala ka ng aircon, kahit hindi mo itapat sa yung electric fan, napakalamig lalo pag gabi. Makakapagkumot ka ng walang electric fan. So eto na, second day na. And ang first agenda ay pumunta ng Camp John Hay. So nandito na kami. And ang napansin ko dito, nakakalito yung parking. Pero yung scenery, panalo dito. Ang ganda, ang daming puno. Medyo paahon, oo. Pero I think part yun ng charm ng Camp John Hay. Ayan. Tignan nyo naman. Ang ganda ng view, di ba? Ayan, good morning mga random people. Today, nandito na kami sa Camp John Hay. Hindi namin alam nasang side kami kasi ang hirap mag-parking. Nakakalito yung parking dito. Pero may mga kape-kape. Ayan. Kape-kape. May go-kart dito. Ito yung price list. So pag may nagustuhan kayo dun, dapat pupunta kayo sa ticket booth dun. Tapos sa tabi ng go-kart, dun kayo kukuha ng ticket. Pag may gusto kayo activity gawin. For me, hindi na kami pumasok dun sa butterfly chuchu kasi parang ang liit lang, isang alam mo yun, isang ganun lang. For 80 pesos. Okay na ako dun, maglalakad na lang kami. Mga establishment dito sa side na to, wala na. Dati daw open to. Dami nila eh, oh. Sayang. Wala na. Siguro nalugi ng pandemic. Or ewan ko. Kasi mukhang hindi lang pandemic to, mukhang matagal na eh, oh. So I don't know. Dapat nung akyatan. Kanan di. Kanan. Ha? So yun, nandito na kami sa Chocolate de Batirol. Hindi ko alam kung sinabi ko ng tama yun. Pero yan, ang haba ng pila dito guys. Ang haba. Pang 13 yata kami nung dumating kami dito. So syempre, konting antayan talaga. Ayun. The food here is okay. Masarap naman yung pagkain nila. Ang kaso, ang tagal ng serving guys. Medyo matagal. Hindi ko alam kung dahil lang sa araw yun or madaming guest. Hindi naman ganun kadami actually. Yung pagkain namin siguro inabot ng mga 35 to 40 minutes. Tapos yung chocolate umabot ng ewan ko, 50 to 1 hour. Diba, pero So ano masasabi mo sa kanya? masarap naman. Kaso, super tagal ng serve. Masarap siya. Inabot yata kami ng 40-50 minutes. Or Waiting time. gantay. Hindi yun yung papasok lang ha. Yung order mismo yun. Yun lang, pero food overall, it's good. Okay naman siya. Dito tayo una. Cemetery of Negativism. Negativism. So dito may babaw yung pagkanega mo sa buhay. Ayan. So dito makikita nyo yung graves ng pagiging nega. Ayan. Mga pagiging negative mo sa buhay, ilibing mo na. So ayun. Ganun yun. So tuwad kanina nito. Ito hindi ko magets eh. I am an only child. March 1908. Died before his brother. Only child na siya. Bakit died before his brother? Hindi na siya only child kasi nagkaroon na siya ng kapatid. You have to think deeply. Yeah. Just can't Shake it. shake it. Yung dito, wishing well. Wishing you, wishing well. Ang liit eh. Tapos ayan, wishing well. Why didn't I? Bakit hindi mo ginawa? Yun yung mga pinagsisisihin mo sa buhay. Ayan.
Not a team player. Ayan. Hindi ko magets. Blame me Willie. Blame me Willia. It's blame me Willia. Ang hirap nun Bakit naman may pa-quiz dito sa Baguio? No damn way. Ito yung laging umaayaw. No damn way. Laging ayaw mo. Lahat ayaw mo. Alis namin sa pagiging nega. Nalabas na kami. Temple. Yan. So dito sa totem pole, makikita natin ang mga bayani. Ayan, si George Dewey, si General Emilio Aguinaldo. Ayan. So basically, yan sila. Yan sila. Ayan. Yan, dito na kami sa Bell House. So, here's the inside. Looks like a very cozy na Filipino home before. The nice balcony dito sa gilid. Yan. Amazing balcony. Explore natin yung bahay, guys. Hindi yung ando kami kanina, yung living room. Ito, ano ba itong room na ito? Bedroom. Wala ba kami makikita ditong entity? Sa mga? No. Nakalak. You can't open it. Takot siya eh. Yan, ang daming paintings. They are nice. It's locked. Storage area lang pala yan. Ito, isa pang bedroom. Ang lalaki ng bedroom nila. Like, you know, the very traditional Filipino homes. Ayan. Ganyan ang itsura. Very cozy. Very nice. Naka 1.7 naman ka. So, meron pa silang diorama dito ng Camp John Hay ba to? Yes. Wow, ito pala ang diorama ng Camp John Hay. Ang labo ng salamin. Hindi masyadong kita yung diorama pero ayan ang kabuuan ng Camp John Hay. Dito kasi sa taas nagre-reflect yung araw. Ayan. Nice, di ba? Hindi nyo rin natatanong guys, dating history nito. Dito unang lumabas si Spider-Man, kaya meron dito. Ayan, nakita niya. Vintage yan guys. So pupunta kami ng Secret Garden, mukhang malayo. Pero tignan natin kung aabot tayo. Masukal din yung daan eh. Ayan. 10 seconds later. Dito din kami, hindi pala ganun kalayo. First I thought. Pero hindi siya ganun kalayo. Feeling ko lang. Lapit lang naman. So, ayan. Ayan siya. Very simple. Gusto mo mag-relax, mag-chill. Pupo. Ayan. May swing. Ayan, ito ang Secret Garden. Huwag nyo sasabihin kasi baka malaman nila. Hindi na to secret. Aha! Malalaman nila pag sinabi mo hindi na secret. Yan. So, ayan. Pagod na ako. Dito din sa may Secret Garden may zipline sila pero mukhang non-operational na. Ayan, oh. Kita nyo ba? Yan. Sayang. Kasi gumagana ito, try namin. Maybe next time. Kung bukas sila next time. Pagod na to. Pahon kasi. Pagod na kami. Ito pala yung unang ano namin ngayong araw.
Pagod na kami. 12 seconds later. Saan na tayo? Ang tawag dito? Right Park. Wright Park. Sa Wright Park kami. Dito pwede ka mag-rent ng horse, ikot-ikot ka. Pwede ka magpa-picture. Init din kasi. Pero bakit kami doon sa taas? Dito mga souvenir. May gusto kong bilhin. Ganun. Ayan. Ate, may bayad? John! Sa aso, lamin mo yan. 40. 2 months old, may 2 months pa lang yan. Laki, no? PCCI registered na rin. Ganun yan, di ba, sir? Sila yun. Grabe, 2 months pa lang. Thank you, sir. 2 months. Ito sa Wright Park, madaming kabayo. Dito sa baba, almost puro kabayo makikita mo. Yan. Tapos aakyat ka ng napakataas na hagdanan. Ayan. Aakyat na yan. Magpapagod na naman kami. Ayan, guys. Kita nyo yan? So, in short, papagod na naman kami. Ang taas. Mataas. Ayan, guys. Taas. Pero okay lang yan. Isipin mo na lang, exercise din yan. Diba? See you sa taas. So, ayan. Nandito na talaga kami sa taas. Pagod kami. Pero ganda ng view dito, ah. Ayan. Luwag ng parking. Balak na dito mag-park, kaso akit din kami mamaya. So, wag na lang. Pababaan na lang kami later. Grabe hingal ko. Ay, hiningal pa din ako. Ayan, may mga paintings. Ayan. So, see quite a few paintings here. Here, ito yung mahabang lake. Ay, ang ganda naman. That's pretty. May coffee din, no? Coffee. Pero tingin nyo ba maganda yung umiinom ng kape ng hinihingal? I don't think so. Pero yan. Ganda, oh. Haba ng lake. Tapos, may painting din. I'd like a drink. So, ayan. Bitaw mo daw, Wiz. Hindi ka pwede, tatanggalin ko sa ilo. Parang paper mache lang siya. Eh, nakashoot pa na sa kamay. Na pwede mong upuan. Upo sa loob. Tapos na kami sa right view? Park. Right park. Wala masyadong ginagawa dito eh. Yun lang. Na kami sa Mines View Park naman. Mga mabibilan din pala dito na kung ano-ano. Yan, sa baba. Ganun din, like the usual mga souvenir shop. Quick meal. Ayan, no? Daming pagkain sa baba. May nga ganito, sir. 250 yata. 250? Oo, nasa ganun lang ang range niya. Ito, ma'am, 250 to. Ito ang 150. Mura lang, guys. 250, 180. Kasi hindi namin alam paano uwi. Coriander, mint, parsley, thyme. 150, oh. Eh, hindi natin alam paano natin iuwi. May 50 pa. Ganito. Oh, 50, oh. Yun. Ayan. Juniper. Dito yan, guys, sa Mines View. Ito, Take away yan. Oh, 50 yan. pesos Oh, lang. yan. 50 pesos. Napakamura ng halaman, ang gaganda. 50 yun. 50 lang yan, oh. Dito sa Mines View, super dami ng souvenirs. Kung yun ang hanap mo. Ayan. Mura lang actually. Ang mumura actually. Mga 2 for 180 lang yung t-shirt. May 7 for 99 ba yun? Assorted food. Mga ganon. Ganon. Tingnan nyo guys, kahit dito sa labas ng Mines View, napakadami mo namin mabibilang Changi. So, kung ang choice mo eh, ang gagawin mo ay mamimili ka lang. Pwede ka naman dito sa labas. Okay na din yan, di ba? 10 pesos pala yung entrance dun sa Mines View.
Not bad din kung gusto mong pumasok. Pero kung nakapasok ka na at bibili ka lang, dito ka na lang. On the way kami to Good Shepherd. Ito na kami. Good Shepherd. Baguio. Parang walang tao. Walang tao. Dahil ahunan dito, nakakapagod. So guys, yan na lang yung Good Shepherd ngayon. Kung bibili daw kayo. Dati daw hindi ganito to malaki. Pero ngayon, yan. Halos isang stall lang yung mabibili nyo. Ganda ng view dito sa Baguio. Actually, mainit din ngayon. Pero yung hangin, hindi masyado. So eto, lunchtime na and kakainan namin yung lagi naming nakikita sa Facebook page na What's Your Ulam Pare? Yung Good Taste. Ang bali-balita kasi mura doon tapos madami yung serving. So titignan natin kung totoo ba ang balita. Kung magbabagyo kayo, feeling ko ang pinakamagandang araw na pumunta kayo ay weekdays. Kasi pag weekdays hindi ganun kabigat yung traffic, hindi tulad nung Sabadong na-experience namin. So yan, nandito nga tayo sa Good Taste. Nakikita nyo medyo budget lang yung mga pagkain dito. Pero ang lalaki daw ng serving dito. So we'll see. Ayan. Ang dami din nilang selection. Pero sa dami ng selection nila, wala akong nakita ni isang pusit. Yun talaga hinahanap ko. Pero okay lang. Ayan. Meron din silang mga soup. Bali ang in-order namin itong bulalo. In-order kami bulalo. Try namin. Ayan. Mga pansit din dito. Ang lalaki, good for 4, 250 lang. Diba? Yun naman. Ang dami din nilang beverages. May dim sum, mami. Kung titignan nyo yung presyo, parang sa labas lang. Mura lang talaga. Hindi siya restaurant yung price. Ayan, oh. Pero makikita nyo, grabe yung lawak ng kainan nila. Ito yung isang side pa lang, may kabilang side pa. Although hindi kasing dami ng upuan dito. Kung medyo ano lang dito, medyo matagal kang masaserve ng mga tao or malinis yung table mo. Kasi nga, nakikita nyo naman super dami ng tao. So, isang factor to consider yun na kung talagang peak hours, yung mga lunchtime, dinner time, baka medyo matagal lang kayong pag-servan. So, patience is the key dito. Wow! Ang sarap. So guys, totoo yung balita. Napakadami ng serving. Ayan. Ito yung tempura. Good for 4 yan. Pero magkano lang to? Tingnan mo sa menu. 325. 325. Ang dami na yan guys. Ito, beef broccoli niya with rice. Ano, 45 lang po. Ito, 145 guys. Busog na busog ka na dyan. Ito, tinasignan na yung bulalo. Usually, di ba ang bulalo sa Tagaytay, 700 to 900. Ito, parang 440 lang. Tingnan nyo naman, ang dami. May extra ka pang soup. Panalo. Tingnan nyo naman yung chunk ng bulalong baka ko. Grabe. Ang dami pa dito. Sobrang sulit dito, guys. Sarap ng tempura nila, guys. Iba. Medyo pabilog yung breading nila. Ayan. Tapos, yung sausawan nila yan, parang toyo suka. Itsura nyo, tignan nyo. Parang roundish, not your typical tempura. Masarap, medyo iba lasa ng breading nila. And hindi siya puro breading, malaki din naman yung mga hipon. So tapos na kami kumain. Just super busog. Kasi hindi ko alam ba't hindi pa kami gutom. Konti lang naman kinain namin kanina. Ito yung natira. Ayan. Ang dami pa din yung tempura. Nakatatlo na ata ako. Or 4. Kasi 12 pieces siya guys. Ganun siya kadami. So ito pa yung natira. Tapos yung bulalo din. Papasa pang bago. So gagawin. Take out namin. Baka gawin na lang namin breakfast tomorrow morning. Ayun. Sulit talaga dito guys. Tignan natin kung magkano abutin. So nag-take out pa kami ng 2 rice. Tignan nyo yung 2 rice guys. Oh, good for 4. 1 kilo. Yan. So baka almusal na lang namin yan tomorrow.
Tsaka tong tempura. Ayan. So, sa dami ng pagkain na yun, guys, ang total lang namin is 1,240. Dami nun, guys. Hindi lang pang 2 tao yun. Ayun. So, sulit dito. Kung nasa Baguio kayo, try nyo yung Good Taste. Okay, so nandito na kami, Session Road. Wala po akong variety. So, ang tatandaan nyo po dito, bawal ang motor. Session Road. Dahil matitigitan ka. May mga signs naman na nakalagay. Okay, uy nyo. Tom and Jerry ba to? Ang pinunta nga pala namin dito, itong Ililikha. Akala namin kasi ano lang to, purely art gallery. Pero nung dumating kami, nalaman namin kainan din pala siya. Well, kakakain lang namin so hindi namin na-try kung anong pagkain dito kasi busog pa kami. So mostly kainan to. Kainan pala to mostly, hindi to. Pero ang daming kakaibang artworks. Like, nakakatakot pa yung nilalakaran ko. Tingin ka sa baba. Let's see. Medyo, yun o. Dami mong makikitang creative art. Tapos yung upuan nakakalat kung saan saan. So yan. Yung mga hidden na upuan. So medyo madilim na area kami. Off limits. Ano yan? Oh, may cinema sila dito. Medyo creepy yung itsura. So ayun lang, wala talaga masyadong ganap dito eh. So, on to the next. Isang malaking open field lang. Ito lang yung Melvin Jones Grandstand. In all fairness, masarap maglakad dito sa Session Road. Ang daming establishment, may mga mini malls, yung mga kailangan mong bilhin, feeling ko mabibili mo lahat dito sa Session Road na to eh, kung babaybayin mo. And dito din sa Session Road, tabi-tabi yung mga attraction na pwede mong bisitahin. So, siguro isa na din yung factor kaya madaming tao dito. So, ito nga, nandito na tayo sa Burnham Park. Sakay kami ng cart. Nagreklamo daw mabigat. Sobrang bigat. Maniyaw ka, hindi yung puro ka ano. Lakasan mo yung... Ayun, kakabungguan kayo. Tuntuan na. Hindi nyo ako nakikita, pero dahil 9pm pa yung night market, nasa SM Baguio pa kami. Ayan. Tambay muna kami. So dito, may overlooking ng mga building. Ayan. City lights. City lights. Ayan, oo nga naman. And then, so ito yung SM Baguio. May overlooking na McDonald's. Shakey's. Ayan. Mall nila dito open, wala nang aircon. Gulo na ng buhok ko, dahil pagod na ako. Dami na akong ginawa. Yeah, magsasayang lang kami ng oras dito hanggang mag-open yung night market. Naghanap kami ng massage chair. Yun, massage chair. After nun, wala na, uwi na kami. Mamaya na lang, night market. 2 seconds later. Daming tao. Ang ganda rin sa inyo. Ang sisimula na po ang paglalaban sa pagitan ni Saguro at ni Eugene. Tapusin! Isaw.
Tim, ano yung kinakain mo? Ano yan? One day. Yak. Yak. Sarap to. Yak. Yak. Ew. Ew. Kawawa yung sisiw. Yak. Di rin yung 1 day old talaga. Ew. Kawawa naman yung duckling. 1 day old lang siya na buhay. Ang laki naman ng 1 day old. Kawawa naman. Ito yung mga kinakain. Calamari. Hindi na pa ako nagkikrave ng squid. So ayan, sa ganyan lang namin tinapos ang aming tambay sa night market. So guys, next day nakakainin na yung binili namin kahapon sa ano pangalan? Good Taste. Ayan, dami pa nung nilaga. Oh. Ayan, ano. Tingnan nyo yung kanin. 2 rice yan guys. Ito yung kamay ko. 2 rice lang yan. Ayan, kain muna kami. 1 minute, 37 seconds later. Na kami sa strawberry farm. Ang dami ng tao. Saturday kasi ngayon eh. Ano natin? Ang init lang dito. Grabe sikat na nga. Pero medyo late na kasi. 9 o'clock na. Kaya siguro mainit din. So dahil off season pala this month, hindi namin nag-baking. Super lilit ng strawberry. Ang maganda daw month, February. Ganon. So kung mga Feb yan, maganda mag-strawberry baking dito. Pero ngayon bibili na lang siguro kami. So right now, ang current price ng strawberry dito sa strawberry farm is 500 pesos per kilo. Meron din silang maliliit na strawberries na 150 lang, maliit na lalagyan. So yun, pwedeng pamasalubong, ganun. Okay, ito, ang tawag dito? Strawberry tupig. Strawberry tupig. First time kong kumain din ito. Parang candy. Lasang strawberry ba? Strawberry. Strawberry din. Lalagyan ko ng toppings. Atin tong strawberry ito. Ang sarap. Sarap pala na. Okay na, ice cream na. 50, 60. Harap. Ilang? Ano? Mix? Sige, mix. Ano? Tapos na. Enjoy ko tong strawberry to. Harap. Anong gate ito? Eh, sir, ito po. Tingnan nga. Progress ng bata, kapag strawberry. Thank you po, kuya. Harap.
So dito, wala ka talaga masyadong gagawin. And super dami ng tao as you can see. Lalakad-lakad ka lang, aakyat-akyat ka lang. And i-appreciate mo yung paligid mo. Yung, yan, yung mga sumasayaw na tribe. Isang side nga lang inakyat namin kasi nakakapagod umakyat eh. Pwede ka din umakyat dun sa kabila, dun sa parang yung building na yun, ayun. 12 seconds later. So ayan, nandito kami sa ang pangalan nito? Tamawan Village. Wala siya ginagawa dito. Walking lang. Good scenery. Yan, may enjoy mo naman. Ang tribe feels. Yan. Dito na kami sa bandang taas. So pagod na nga kami. Upo muna. Dito kami sa bandang taas. Hindi na namin inikot yung ibang side. Mainit din kasi ngayon, hindi siya ganun kalamig. Nakakapagod. Kaba na kami. Tapos pumunta na kami dun sa, ano pangalan nun? Farmer's Daughter. Doon kakain. Farmer's Daughter Restaurant. Isa to sa pinakamatagal naming nag-antay sa labas, nag-waiting. Ayan. Almost 2 hours kami nagantay para makapasok dito. So, i-prepare nyo yung sarili nyo kung pupunta kayo dito during lunch hours. So, ito yung in-order namin. Hindi ko alam anong mga tawag kasi andun yung menu sa labas. Ayan. Something longganisa. Ito. Ang hirap kasi ng mga pangalan eh. Parang tinola. Parang tinola daw yun. Tapos ito, smoked pork. Yung native pangalan hindi ko alam. Kinuday. Kinuday. Kinuday baboy. So after a few hours, kakain na kami. Hindi na muna ako mag-video. Peace. 10 seconds later. Okay, hi guys. So we're here. Saan ba tayo? At Botanical Garden. Yeah. And wala lang. Napakagaling. As you can see, wala. Lakad-lakad lang talaga kami. Ganda lang yung scenery dito. Madaming halaman, flowers, butterflies na figure. Yun. Mostly talaga dito, ano lang, nature trip. Or gusto mong bumili ng mga souvenirs, halaman. Meron din sila dito, mga cactus, mga indoor plants and whatnot. Ayan, pwede ka ding magsuot ng mga, ang tawag dito? Igorot na costume. Ayan, pwede din. Ang total kilometer nga pala namin hanggang Makawe is 633.2. So ayun, ang Baguio trip namin, medyo na-rush ko na yung dulo kasi nakikita akong napakahaba na ng timeline ko and naglalag na yung computer ko. Kung umabot kayo dito sa dulo, thank you so much. Sana na-enjoy nyo yung video. Huwag nyo din sanang kalimutang mag-like, comment, and subscribe para ganaan pa tayong gumawa ng content. Medyo mabagal akong gumawa ng content ngayon kasi busy sa work. Hindi ako masyadong nakakalabas. Ayun lang. So again, sana na-enjoy nyo yung video. As always, I'll see you in the next one. Peace!